May mga nagsasabi na kapag nawala ang isang leader, tapos na raw ang laban. Pero sa realidad ng geopolitics, hindi ganun kasimple. Kung totoo ngang patay na si Ali Khamenei, ang mas mahalagang tanong ay hindi kung sino ang nawala, kundi ano ang susunod na mangyayari. Magtatapos ba ang tensyon? O mas magiging komplikado pa ang sitwasyon? Maikling background lang muna tayo para malaman natin kung sino si Ali Khamenei at bakit siya importanteng pag-usapan. Si Ali Khamenei, mga kaibigan, ay isang Iranian cleric at politiko na naging supreme leader ng Iran mula 1989 at siya ang pinakamakapangyarihang tao sa bansa, mas mataas pa sa Pangulo o Parlamento. Ipinanganak siya noong April 19, 1939 sa lungsod ng Mashhad, Iran. Pero bago pa siya maging supreme leader, siya ay nagsilbi bilang Pangulo ng Iran mula 1981 hanggang 1989. At dahil siya ang may malawak na kapangyarihan, ang tanong, kung siya nga ay patay na, tapos na ba talaga ang laban? Ayon sa mga ulat mula sa Iranian state media, opisyal nang kinumpirma ang pagkamatay ni Ali Khamenei. Ito ay kasunod ng mga malawakang airstrikes na isinagawa ng US at Israel sa Iran, na tinuturing ng ilan bilang pinakamalaking aksyon laban sa leader ng bansa sa maraming dekada. Bilang pagunita kay Ali Khamenei, nagdeklara ang pamahalaan ng 40 araw na national mourning, isang tanda ng malalim na epekto ng kanyang pamumuno sa Iran at sa rehiyon. Ang balita ng kanyang pagkamatay ay agad na nagdulot ng iba't ibang reaksyon sa loob at labas ng Iran. Sa isang banda, may mga puwersa sa loob ng bansa tulad ng Islamic Revolutionary Guard Corps at iba pang hardliners na posibleng magpatuloy sa kanilang operasyon o ipagpatuloy ang kanilang planong mag-counterattack kahit wala na ang kanilang leader. Sa kabilang banda, ang mga karaniwang mamamayan at oposisyon ay nag-aabang kung paano magaganap ang succession o kanino ililipat o ipamana ang pamumuno at kung paano maapektuhan ang kapangyarihan at politika sa Iran sa susunod na mga linggo. Ang katotohanan, kahit totoong patay na si Khamenei, hindi ibig sabihin na tapos na ang laban o agad-agad na mawawala ang tensyon sa rehiyon. Pero ang tanong, may ebidensya na ba? O bangkay man lang ni Khamenei na magpapatunay na siya ngayon? May mga ulat mula sa mga source ng Israel at mga international news outlets na sinasabing nahanap ang bangkay ni Ali Khamenei matapos sa mga airstrike. At may mga pahayag na naipakita raw ang larawan ng katawan sa mga pinuno ng US at Israel. Ito ay base sa pahayag ng isang senior Israeli official na iniulat ng Reuters at iba pang media outlets. Gayunpaman, walang opisyal na larawan o ebidensya na inilabas sa publiko ng malawakan at ang mismong Iranian government ay hindi naglabas ng mga detalyadong dokumentadong larawan ng bangkay. May ilang Israeli TV networks ang iniulat na sinabing ipinakita ito sa mga leader pero hindi ito na-publish sa mainstream o sa mga opisyal na pahayagan para ma-verify ng publiko. Meron ding mga ulat na ang Iran mismo ay nagbigay ng hindi direktang pahayag na may psychological warfare na umuusbong at hindi agad kinumpirma kung buhay pa ba o patay na si Khamenei bago ang opisyal na anunsyo. Ito ay karaniwang nangyayari sa mga ganitong sensitibong sitwasyon kung saan mahigpit ang kontrol sa impormasyon at seguridad. Kahit patay na si Ali Khamenei, hindi ibig sabihin na tapos na ang laban o tapos na ang tensyon sa rehiyon. Ang kanyang pagkamatay ay isang malaking trauma sa Iran. Pero ang istruktura ng kapangyarihan sa bansa ay hindi nakadepende lamang sa isang tao. Ang Islamic Revolutionary Guard Corps ay may kakayahang magpatuloy ng operasyon at depensa ng Estado kahit wala na ang supreme leader. Bukod dito, marami pang hardline officials at regional allies ang patuloy na nakahanda para sa mga posibleng retaliatory actions, kaya hindi agarang mawawala ang panganib o tensyon sa rehiyon. Sa kabilang banda, ang pagkamatay ni Khamenei ay maaaring magdulot ng kawalang katiyakan sa pagpapalit ng leader. Habang naghahanap ang Iran ng bagong leader, may puwang para sa internal struggle o mga pagbabago sa estruktura ng kapangyarihan. At ang ganitong vacuum ay maaaring magpalala ng instability sa loob ng bansa. Ang mga kaaway ng Iran ay maaaring subukang gamitin ito bilang oportunidad. Samantalang ang mga kaalyado ng Iran ay maghahanda ng countermeasures. Sa madaling salita, ang labanan ay maaaring magbago ang anyo pero hindi agad matatapos. Ang mas malalim na epekto nito ay makikita rin sa rehiyon at sa mundo. Ang geopolitical tension sa Middle East, lalo na sa paligid ng Strait of Hormuz, ay mananatiling mataas. Ang hindi tiyak na estado ng pamumuno sa Iran ay pwedeng magdulot ng market instability, military posturing, at diplomatic recalculations mula sa iba pang bansa.
Kaya habang patay ang leader, patuloy ang laban sa iba't ibang level, militar, politikal at ekonomiko. Ang pagkamatay ni Ali Khamenei ay hindi lamang simpleng pagbabago sa liderato. Nagdudulot ito ng malalim at malawak na implikasyon para sa Iran, para sa rehiyon at pati na rin sa mundo. Sa loob ng Iran, ang pinakamalaking hamon ay kung sino ang susunod na magiging supreme leader. Posible na ang kapangyarihan ay pansamantalang hawak ng Islamic Revolutionary Guard Corps o isang kolektibong konseho habang naghihintay ng final na decision na pwedeng magdulot ng tensyon sa loob ng bansa. Kasabay nito, ang mga dating protesta at civil unrest ay maaaring muling sumiklab, lalo na kung may mga grupo na hindi sang-ayon sa bagong pamumuno o sa paraan ng paglipat ng kapangyarihan. Sa regional perspective, mas nagiging komplikado ang dynamics. Ang Iran ay isang central na manlalaro sa Middle East at ang kawalan ng malinaw na leader ay maaaring magbunsod ng mas agresibong aksyon mula sa iba pang bansa o puwersa, kasama na ang posibilidad ng retaliatory strikes laban sa mga kaalyado ng US o Israel. Bukod dito, ang geopolitical uncertainty ay pwedeng magpataas ng panganib sa rehiyon, habang ang iba pang bansa ay nag-oobserba at nag-a-adjust sa bagong balanse ng kapangyarihan. Ang desisyon ng mga international actors kung paano makikitungo sa Iran sa susunod na buwan ay magiging kritikal, dahil anumang miscalculation ay pwedeng magpalala sa sitwasyon. Ang pagkamatay ni Ali Khamenei ay isang historical na pangyayari, pero hindi ito ang katapusan ng kwento. Ang tunay na epekto ay makikita sa susunod na mga linggo at buwan sa rehiyon at sa buong mundo. Kaya manatiling alerto at huwag palampasin ang susunod nating analysis. Kung gusto mong maunawaan ang bawat kaganapan sa global conflicts at paano ito nakakaapekto sa atin, i-like mo na ang video na ito. I-subscribe mo na rin ang channel at i-follow mo na rin ang Facebook page natin para ikaw ang unang makakaalam sa mga bagong updates. Comment mo rin sa baba ang iyong opinion patungkol sa pinag-uusapan natin ngayon, kasi gusto kong marinig ang pananaw mo. Para sa'yo, buhay pa ba si Khamenei at nagtatago lang o patay na talaga ito?